Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang programang Back to the Scriptures na maglilingkod po sa inyo sa loob ng isang oras. Ang programa pong ito ay tumatalakay ng mga paksang mga katotohanan mula sa Biblia. Ito po ang inyong lingkod na si Sister Sheila Torrio at kasama po natin si Brother Ronald. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga giliw namin taga-subaybay sa programang Back to the Scriptures. Kami ay muling nagpapasalamat po sa Panginoon na sana po ay pagpalain kayong lahat sa inyo pong pakikinig at sa inyo na ring panonood dito po sa YouTube. Kasi Sister Sheila tayo napapanood din sa YouTube. Yes, at sa Mindanao, Brother Oo, Ronald. naka-hook up tayo sa may Hingoog FM, 104.7 FM. Pero nasabi sa akin ni Brother Jong Jomen na may konti silang technical problem dyan sa Hingoog. Kaya, pero ito'y maaayos naman. Pero sabi niya, ay pine-play daw itong ating programang Back to the Scriptures sa Hingoog City. Sa tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kaya araw-araw yun, Sister Sheila. Naririnig tayo. Kaya binabati na rin natin yung mga taga-Hingoog. Kung di man ito mapakinggan ngayong gabi, ay kahit sa YouTube ay maihahabol din po. Brother Ronald, gusto rin natin pasalamatan yung mga taong patuloy na ginagamit ng Panginoon para suportahan ang ating programa. Amen. Unang-una na dyan ay sila Brother Larry and Sister Evelyn Gubat ng Marquis Biscuit. Yes. Ang mga sponsors natin from Qatar na patuloy na sumusuporta sa sila Jonathan Carpentero, Joey Fernandez, Edsel Batige, Jeremiah Flores Ostan, Joven Rada, Hasa Siladan, Leo Marique, Emerson Molina, Edward Carandang, Judith Claros, Chris Rumillas, Christy Sampaga, Nick Defino, Rodel Pumikpik, at Brother Ronald, may babatiin ka yata? Yeah, babatiin ko yung church na pinanggalingan ko kahapon. Diyan po tayo kahapon, Sister Sheila, sa NPC Church at sa Sherwood Church, no? Na tatagpuan po sa Tandang Sora, Quezon City, sa may bandang Pasong Tamo po. At talaga ako po ay na-bless sa kanila pong mainit na pagtanggap. Kaya binabati natin sila, no? Lalo na yung nag-invite sa akin, si Brother Leo Gonzaga at ang kanyang buting misis, Sister Melinda. At ganun din po yung binabati ko yung mga taga Sherwood Church, no? Bukod dun sa mga taga NPC, alam niyo na kung sino kayo. Hindi niyo binigay yung pangalan niyo. Pero as I promised, ay binabati namin kayo ng isang mapagpalang gabi. At ito po naman sa mga kapatid natin sa Sherwood Church, si Sister Cora Pagalan. Nakikinig sila ngayon kasi nag-promise sila makikinig daw. Sister Cora Pagalan, magandang gabi sa inyo. Si May Jan Dongil, Richard Sipalay at si June Gonzaga. Yan. Yung Brother Ronald, nakalimutan mong batiin last week yung pinuntahan Ay, oo. church. Yeah, nawala sa isip natin. Doon sa Panghulo Church, no? Diyan sa may Malabon. No, hindi ko kayo nakakalimutan. At kung nakikinig po kayo ngayong gabi, ay binabati muli namin kayo. Na sana po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig. At kung nais nyo pong magtanong, maaari po kayong tumawag sa ating mga telepono. Ang number po ay 631-2647. 631-2647 at 631-2646. At maaari rin po kayo mag-text sa 0923-424-7330. That's 0923-424-7330. Yan. Yes. Kasi kailangan natin i-announce yan, lalo na yung sa Hingoog, no? Sa Mindanao. Kasi siyempre may mga listeners tayo ron. So kailangan kung may question sila, gusto nilang liwanagin or request na topic, ay anytime pwede sila mag-text. Kahit kayo po, mga tagapakinig ngayon dyan, saan man kayo ngayong gabi, live po tayo, kahit sa internet, napapakinggan tayo, no? Kung gusto niyo pong mapakinggan ito, ang pinakamadaling access po, yung tunein.com, Sister Sheila, no? I-type niyo lang sa inyong website o sa inyong browser, tunein.com. At pagdating doon sa tunein.com, i-search nyo lang DWBL, yun, mapapakinggan nyo na po ang ating programang live. At kung nyo naman, mapakinggan din ito. Halimbawa, wala kayong computer, meron lang kayo ng CP, smartphone, no? Sa smartphone, merong apps ma-download nyo sa Google Apps, yung TuneIn. At yun ay i-download nyo, then pagka-download, open nyo yung TuneIn nyo na apps, at doon ay i-search nyo na po yung DWBL, ay makikita at maririnig nyo po.
praise God. Kaya kahit sa ibang bansa, napapakinggan din tayo. Okay, bago tayo magpatuloy, Brother Ronald, siguro humingi muna tayo ng gabay from the Holy Spirit. Yes, tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa gabing ito sapagkat muli ay pinahintulot nyo ang inyong mga anak at ang programang ito na magpatuloy upang magpahayag ng katotohanan. Salamat din po ng marami, Panginoon, sa aming pong mga sponsors, mga sumusubaybay sa gabing ito. Sana po ipagpalain nyo rin po sila sa kanilang mapapakinggan na katotohanan mula sa inyong salita. Ganon din po ang istasyong ito na DWBL na kung saan ay ginagamit nyo upang i-spread sa buong, sa maraming lugar ang mensahe na aming pinapahayag ngayon. Hinihingi namin ang gabay ng inyong banal na Espiritu na nawa, Lord, buksan niyo po ang puso't isipan namin at maging handa na tanggapin ang inyong katotohanan. Pagpatawad niyo po ang aming mga pagkakasala. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ano bang ating paksa ngayon, Brother Ronald? Alright. Yes, Sister Sheila, at sa ating mga tagapakinig, ang ating paksa ngayon ay napakaganda. Ito ay actually another episode po ito ng Back to the Scriptures. Ayon nga po sa ating ads, pinamagatan po natin ito na papaano at kailan nagsimula ang pagsamba sa araw ng linggo. Okay? So, ang atin pong topic at pag-aaralan, siguro ito yung aabot din ng part 2 or part 3 is ano ang origin ng Sunday worship? No, di ba? Kasi sa ating mga nakalipas na mga episode ay kung matatandaan po ninyo ay atin pong pinag-aralan na ang Bible, Old and New Testament ay pareho hong ang kanilang pinapahayag na katotohanan ay ang mga Kristiyano ay tunay nga sumasamba sa araw ng Sabat o yung Sabado sa panahon natin, no? Kapitong araw ng Sabat. At wala pong traces na ang mga alagad, ang mga apostol, kagaya nila Pablo, na sila ay binago nila yung araw ng pagsamba. Ang totoo niyan ay nagpapatuloy pa rin ang pangangaral ng mga apostol kahit araw ng Sabat, kahit yung mga early Christians, na yung mga early converts, yung libu-libong mga Hudyo, sila po ay hindi ho nag-change ng kanilang day of worship. Nagpatuloy sila bilang mga Jews, no? Hanggat ang temple ng Jerusalem ay nakatayo, no? Before na ito'y wasakin ng Roman armies noong 70 AD, ang headquarters o yung tinatawag nating Mother Church ng Jerusalem Church noong unang siglo ay walang iba kundi ang Jerusalem, at sila po ay matatag sa kanilang paninindigan tungkol sa pagsunod sa utos ng Diyos, particularly ang araw ng Sabat. Kaya malabo ho nating isipin na nagsimula ho sa Jerusalem Church noong unang siglo ang pagbabago ho ng araw ng pangingilin, na kung saan binago daw ang pagsamba o ang pangilin mula Sabado tungo sa Linggo. Kaya ngayon po ay atin namang ipapahayag at tutulungan natin ang ating mga tagapakinig, Sister Sheila, na maunawaan nila. Kung tama pala ang araw ng pagsamba ayon sa Biblia at walang mababasa na ito'y nalipat ng linggo, bakit karamihan ng mga Bible students ngayon ay linggo ang pagsamba? Di ho ba? Okay, ito ngayon po ang ating pag-aaralan. Kaya nga po ang tanong natin, paano at kailan nagsimula? So itong ating part 1. Sa part 1 po ay atin po munang tatalakayin at pag-aaralan yung mga 8 talata, Sister Sheila, sa New Testament, kung saan doon binabanggit yung tinatawag na first day of the week. Okay. Kung atin pong titignan sa Bible Concordance, yung word na first day of the week o yung unang araw ng sanlinggo na karaniwang tinatawag ngayon na Sunday. Ito po ay 8 beses lamang lumitaw sa Bagong Tipan. Kaya nga po, iimbestigahan natin sa gabing ito, sa tulong po ng Panginoon, kung ito bang 8 talata na ito na unang araw ng sanlinggo, meron ba tayo ditong makikitang patotoo at liwanag mula mismo sa talata na ito na yung inuutos ng Diyos na maging araw ng pagsamba at pangilin sa mga Kristiyano. Kasi karamihan ngayon, hindi ho natin kini-question. Alam ko marami tayong tagapakinig ngayon, Sister Sheila, na mga Sunday keepers, no? Hindi ho namin kayo ginajudge, no? Ang Back to the Scriptures po, tayo po'y nag-aaral lang. Yung sincerity po ninyo sa pagsimba ng inyong linggo, alam ko po kung gano'n nyo kamahal ang Panginoon, gano'n nyo kamahal ang inyo pong kultura bilang Pilipinong Katoliko, anuman Protestante man kayo, o anuman yung pananampalataya, hindi ko kini-question ang inyong sincerity.
Ang ating pong pinag-uusapan dito is yung sinasabi ko nga, at ito lagi natin inuunit-unit, Sister Sheila, na ang sincerity sa pananampalataya ay hindi sapat para yung mga paniwala natin kahit mali ay magiging tama. Correct. Kailanman, yung pagiging mali ng paniniwala natin hindi pwedeng maging tama dahil sincere po tayo. No? Kaya nga po may tinatawag ng mga sincerely wrong believers. Kaya po, aalamin natin, tama ho ba yung sinasabi ng ilan na ang 8 talatang ito ay nagpapatunay na linggo na nga ang Sapat pagsamba. ng basihan. Sapat na bang basihan ito, Sister Sheila? Meron kasing nagsasabi na yung gaya ng ating tinalakay ng mga nakaraan, yung mga early church fathers, kagaya ni Justin Martyr, no? Nung sumulat ng mga 150 AD, na sabi niya, Sunday na nga daw sila palaging nagtitipon, no? Ang ginamit ni Justin Martyr doon na Hebrew, na Greek term ay hitu, helio, hemera. Ibig sabihin, the day of the sun. Kaya lang, ang problema nga po sa ilang mga Bible students ay ginagamit nila yung mga later commentaries ng mga church fathers to interpret yung mga sinasabi sa New Testament 200 years ago before na ang agwat. So isa-isahin natin to, no, Sister Sheila, yung mga talatang ito. Ito nga po yung mga talata na ginagamit. For example nga po, yung Mateo 28:1, Marcos 16:2 at 9, Lucas 24:1, Juan 21, at John chapter 20 verse 19, at pagkatapos yung Acts chapter 20 verse 7, and then yung 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Yan po yung 8 talata po sa New Testament na kung saan doon binanggit yung word na first day of the week. Unang-una, dapat nating tandaan bilang mga mag-aaral ng Biblia na dito sa 8 talatang ito ay yung word na Sunday ay hindi ho natin mababasa dito. Dahil yung word na Sunday ay later connotation or later term na lang po yan. 200 years after the time ng mga apostle ginamit kaya hindi ho natin mababasa ho yan sa Bible. Pangalawa po, ang wala dito sa 8 talata na ating binanggit kung saan binabanggit yung first day of the week, ang nagsasabi na pinalitan na yung araw ng Sabat at ginawa ng linggo. At isa pa, wala rin ho tayong mababasa sa 8 talata na ito na nagsasabi na itong unang araw ng Sanlinggo ay memorial of Christ's resurrection. Kasi po, marami ho mga Bible students ngayon, Sister Sheila at mga tagapakinig, na ang kanilang katwiran na madalas nating naririnig ay kaya naman ho kasi kami linggo kasi yan po yung araw kung saan si Kristo ay binuhay sa mga patay. Kaya pagka Sunday daw, ay ang worship nila masigla, masaya, may palakpakan, may hiyawan, at talagang may tugtugang malakas kasi it's the time of celebration dahil yan daw yung sineselebrate nila yung pagkabuhay ni Kristo. Kaya it is really a joyful worship celebration. Kaya nga po, isa-isahin natin yung mga talata. No? Siguro maganda ay isa-isahin natin yung sa ulat muna ng Gospels. Kasi po, doon ho sa 8 talata ay meron hong 5 doon na kung doon binabanggit yung tinatawag nating makikita sa 4 Gospels. Ito nga po yung Matthew 28 verse 1, 16:2 and 9, Luke 24:1, John 21 and verse 19. Kung atin pong iisa-isahin ang mga talatang ito, Sister Sheila, halimbawa sa Mateo 28:1, kung atin pong titignan ito, ay ito'y ulat tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. No? Ang mga referensyang ito ay pagka binasa ho ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong Biblia, yan po'y sinasabi lamang na si Jesus Christ nabuhay sa mga patay. At wala ho tayong makikitang hint dyan na ito ay nagpatunay at sinabi ni Kristo na dito na tayo, ito na ang gagawin nating araw ng pagsamba. Siguro, isa-isahin natin, Sister Sheila, yung Matthew 28 verse 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tignan ng libingan. Okay. Ito yung isang talata, no? Matthew 28:1. Ito yung first verse sa New Testament na bumanggit ng unang araw ng Sanlinggo. Unang-una, may papapansin tayo sa ating mga mag-aaral ng Biblia, dito ating tagapakinig. Kung mapapansin po ninyo, hindi ho sinasabi sa talata na ang unang araw ng Sanlinggo rito ay siya na yung Sabat. Correct.
Napansin mo ba, Sister Sheila? Sa umpisa pa lang, binanggit na doon. Sige nga, ano bang sabi doon, Sister Sheila? Nang magtatapos ang araw ng Sabat. Yun. So, ibig sabihin, yung unang araw ng Sanlinggo, hindi siya Sabat kasi yung unang araw ng Sanlinggo, yan ay lilitaw lamang pag natapos na yung after ng Sabat. So, hindi ho magkasabay yung Sabat at unang araw ng Sanlinggo. Mauuna ho yung Sabat, kaya nga ang sabi ng talata, matapos ang araw ng Sabat, ang sumapit na yung unang araw ng Sanlinggo. Doon pa lang magkaiba na eh. No? Hindi siya Sabat. At ito pa, Sister Sheila, sabi nung ilan, kaya kami nagsisimba pag araw ng Sabat kasi yun yung time kung saan si Jesus Christ ay binuhay sa mga patay. Kaya pumupunta sila ng simbahan pag linggo. Ngayon, dito sa binasa mong talata, Sister Sheila, Matthew 28 verse 1, si Maria Magdalena at yung mga babaeng kasama niya, saan ba sila pumunta? Sa simbahan? Sa libingan. Libingan. Oo, tingnan niyo mga kaibigan. Ano, ang sabi ho dito, nung unang araw ng Sanlinggo, nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tignan ang libingan. Hindi sinabing upang tignan ang simbahan. Okay. So, ang purpose pala nila is to check the tomb of Jesus kasi nung mamatay si Jesus, binabaka agad siya sa krus, hindi man lang nahugasan yung kanyang katawan eh. Kaya nga naghanda sila ng mga spices and herbs para sana yung kanilang kustumbre na lilinisan yung katawan ni Kristo, no? Wala naman sa kanila imbalsamo. Kaya po, pumunta sila sa libingan upang tignan. Okay, tignan naman natin yung pangalawang talata, yung Mark 16:1 and 2, Sister Sheila. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsilbi ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Sa 2. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat ng araw. Okay. So ito'y parang inulit lang yung account ni Matthew. Actually, synoptic gospel kasi ito eh. Kaya sinabing synoptic gospel, yung kanila pong inuulat ay halos magkakapareho. Kung minsan meron lang ibang detalyeng pinagkaiba, but the same story. So, binanggit din dito na pagkatapos ng Sabbath, sumapit yung unang araw ng Sanlinggo. So, dito pa lang sa talata, hindi papabor ito sa mga naniniwala na ang araw ng Linggo, yun ang kanilang Sabbath. Meron kasi ganun yung transference theory, no? Na na-transfer na raw yung solemnity ng Sabado sa Linggo, no? May kagaya sa ating mga kaibigan Katoliko, ganyan ang paniwala nila. Christian Sabbath is Saturday. May mga Calvinist, may mga Baptist na ganyan. Pero dito, kita nyo, ang Sabat at unang araw ng Sanlinggo, ang laki ng pagkakaiba. Correct. Hindi sila magkasabay, no? Hindi sila simultaneous, no? sila ay magkasunod na araw, no? Kaya nga po ang Sabat na ang katumbas ay galing po sa yan pong Sabat ay sa wikang Kastila, yan ay Sabado. Inadapt naman natin sa Pilipino, no? Ginawag nating Sabado. Kaya pagka sinabi mo ang Sabat ay Linggo, ay para mo nang sinabi, ang Sabado ay Linggo. Pero pag tinignan mo ho sa inyong kalendaryo, mga kaibigan, ang Sabado, kailanman, hindi pwedeng Linggo. Dahil magkaibang araw ho yan. Ano ho? Tsaka, dito napansin na rin ho natin na, sabi sa verse 2, ang pinuntahan nila, libingan. Hindi ho simbahan. Eh yun nasa Marcos 16 verse 9, Sister Sheila. Yung pangatlong stance ng unang araw sa Linggo. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagpakita muna siya kay Maria Magdalena na kasakanya'y Pitong demonyo ang pinalabas niya. Alright, so yan po, 16:9. Ito'y kahawig din. Ito'y context nung binasa natin 16:2. So wala akong support na tayo makikita rito na ang linggo ay Sabado or sa Sabbath na at wala ring suporta na nagpunta sila para i-celebrate yung resurrection ni Jesus Christ. No? Tingnan naman natin yung pangatlong instances dito sa Lucas 24:1, no? Sa pakibasa nga. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan ulit, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ayan. Nagpunta sila rin sa libingan, hindi sa simbahan. Ang dala nila pabango, hindi Biblia. Correct. Okay, so ito naman yung panlimang talata, Sister Sheila, chapter 20 verse 1 ng Juan. Chapter 20 verse 1. Nang unang araw ng Sanlinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis sa libingan. Okay, nakakalimang talata na hutay doon sa 8, Sister Sheila. Wala ho tayong nakita doon na patotoo na ang mga unang alagad ay sumamba
o kaya ay nagsimba originally araw ng linggo o yung first day of the week, kundi itong mga unang talatang ito na ating binasa ay nagpapahiwatig na itong talatang ito hindi sila nagpunta sa simbahan kundi sa libingan. Kasi ang setting po nito, mga kaibigan, ay nung unang araw ng Sanlinggo, tunay nga na si Kristo'y nabuhay. No? Yung fact of the resurrection. Kaya lang kung gagamitin ho natin itong talatang ito para patunayan na linggo, si Kristo'y nabuhay at kaya kayo sumasamba ng linggo, parang mali ata, Sister Sheila. Dapat tapat ho tayo sa kasulatan kasi po ang Panginoon hindi niya intensyon na yung kanyang salita ay ating babaguhin o kaya ay dadagdagan o babawasan ng kahulugan. Ano ho? Kaya meron tayong mababasa na linggo na buhay si Kristo. Correct. Pero saan ho ninyo nabasa dito sa unang 5 talata na ating binasa na unang araw ng Sanlinggo si Kristo'y binuhay kaya kayo'y nagsisimba paglinggo at pumupunta sa simbahan paglinggo? Wala nga ho eh. Ang nakikita natin, ang pinupuntahan ng mga alagad nung unang araw ng Sanlinggo, libingan. At hindi ho simbahan. Ano ho? Kanina nung tayo naglakad-lakad ng konti doon sa Manila Memorial, araw ng linggo, mayroong mga tao doon sa libingan na puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung naalala ko itong verse na ito. So, medyo consistent yon. Pero ang ibig kong sabihin, dapat consistent ho tayo, tapat ho tayo sa salita ng Diyos. Ngayon, tingnan naman natin itong pang-anim, Sister Sheila, yung John chapter 20, verse 19. Ito yung kasunod ng pang-5 talata. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, at nang pipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ayan. So, ito'y pang-anim na talata sa New Testament kung saan unang binanggit yung unang araw ng Sanlinggo. Pero kung mapapansin natin, Sister Sheila, wala rin tayong mababasa rito na sinabi ng Panginoon na kayo'y ipangilin niyo ang araw ng linggo o ang linggo ng unang araw ng Sanlinggo ay Sabbath na. Correct. Kaya ito na ang ating araw ng pagsamba. At mapapansin din natin na dito sa binasa natin sa John chapter 20 verse 19, kinahapunan na nung araw na yon, unang araw ng Sanlinggo. Kinahapunan ng unang araw ng Sanlinggo. Nakapinid ang upuan, ang mga pintuan at sila daw ay nagkakatipon doon eh. Ang sabi rin nakapipinid ang upuan. Bakit kaya nakasarado ang pintuan nung kanila hong pinagtitipunan? Dahil ba sila ay sasamba at dahil ito'y nabuhay si Kristo? Hindi ho eh. Anong dahilan, Sister Sheila? Dahil Napansin mo? Kinakatakutan nila yung mga Hudyo. Natatakot sila nung time na yun, kaya nagtatago sila. Okay, napakaliwanag naman ho, no? If we let the Bible speaks by itself, hindi ho tayo maliligaw. Kaya nga po dumadami ho ang relihiyon, dumadami ang sekta, dumadami ho ang mga naliligaw ho sa salita ng Diyos. Kasi po, hindi natin siniseryoso kung ano talaga yung sinasabi mismo ng talata, no? Di ba, Sister Sheila, everyday nagbabasa tayo ng dyaryo, nagbabasa tayo ng libro. Yung binabasa mong dyaryo, actually, you read what as is, no? As is. Hindi mo siya kailangan na maghanap ka pa ng interpreters para ipaunaway. Ganon din ang Bible. It was designed to be like that, no? Babasahin natin ang Bible as is, kung ano yung pagkakaunawa mo, no? So, dito, common sense ay sinasabi sa atin na itong unang araw ng Sanlinggo, hindi tayo makakakita rito ng tip or hint na ang mga alagad kaya nagkatipon nung tagpong ito ay dahil gusto nilang sumamba kay Kristo dahil binuhay sa patay. Hindi ho totoo yun. Dahil ang sabi nga ho ng talata, dahil sa takot sila sa mga Hudyo. Bakit sila natatakot sa mga Hudyo? Kasi ang paniwala nila after 3 days, di ba? Si Kristo ay mabubuhay. At pagkatapos, siguro kaya din sila natatakot, Sister Sheila, matapos na si Kristo ay mamatay, siguro ang susunod na dadakipin yung kanyang mga alagad. Kaya nung dinakip yung kanilang master na si Jesus Christ, siyempre natural lang na matatakot sila. Kaya sila ay natakot sa mga Hudyo, hindi dahil sa natakot sa Diyos kaya sila ay sumamba. Wala ho tayong mababasang ganon sa sinasabi ng talata.
Ano ho? Ang totoo niyan, alam mo ba, Sister Sheila, pagka binasa talaga natin yung Bible, if we are going to look at it seriously, no, and if we let the Bible speaks by itself, yung context ng John chapter 20, yung sinasabi doon na sila'y natakot sa mga Hudyo, kaya nakapinid yung pinto, ano, nung sila'y nagtipon ng unang araw ng Linggo. Alam mo ba yung mga alagad mismo sa tagpong yun ay hindi sila naniniwalang si Jesus Christ ay nabuhay sa mga patay? Okay? So, paano natin sasabihin na ang linggo, kaya ho tayo nagsasamba sa araw ng linggo to celebrate the resurrection of Jesus, at ang pinagbabatayan natin itong talatang ito, halimbawa itong sa Juan 20, ang layo ho sa pangyayari ata, Sister Sheila. Kasi bakit natin nasabing malayo sa pangyayari? Ang totoo niyan, hindi nga sila naniniwala at makapaniwalang na buhay si Kristo Noong panahon na yan. Itaas natin ang pagbasa siguro sa John chapter 20 verse 8 and 9. Ano ho? Sige, pakibasa natin, Sister Sheila. Na magkagayoy, pumasok din naman nga ang isang alagad na unang dumating sa libingan at siya'y nakakita ng sumasampalataya sapagkat hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na kinakailangan siyang muling magbangon sa mga patay. Ano sabi ho ng talata sa atin, mga kaibigan? Nung sila'y nagkatipon nung unang araw ng Linggo, natatakot kasi sila sa Hudyo, kaya nagtatago sila. Hindi sila nagtipon para sumamba, kundi nagtipon sila para magtago sa mga Hudyo. Dahil alam nilang delikado ang kanilang buhay. Pangalawa, sabi ho ng verse 8 and 9, anong dahilan daw? At sabing ganon, hindi pa nila nauunawa ang kasulatan na kinakailangan siya'y muling magbangon sa mga patay. Ang totoo nga niyan, Sister Sheila, dito sa Marcos 16:11 hanggang 13, ito ay same event din at mas maliwanag yung pagkakaulat dito ni Marcos. Sige nga, pakibasa nga, Sister Sheila. At sila, ng kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanila nang sila'y naglalakad na patungo sa bukid. At siya'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba. At kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala. Okay, kita nyo na mga kaibigan. So, saan ho natin ibinatay? Saan ho kaya ibinatay ng mga Sunday keepers? Yung katwiran na kaya ho tayo nagsisimba ngayon ng araw ng Linggo kasi ito yung araw na kung saan si Jesus Christ ay binuhay sa mga patay. Kaya tayo nagsisimba. Saan ho yan dito sa mga talatang ito na atin pong binasa? Actually, 6 na talata na itong binasa natin doon sa 8. Wala ho ako nakita doon na ang Sunday o yung first day of the week o ang Linggo ay celebration of Christ's resurrection. No? Paano masasabi na ang Linggo ay celebration of Christ's resurrection? Samantalang sabi naman ng talata, taliwas. Ang sabi ng talata, kaya sila nagtipon pala nung unang araw sa Linggo, natakot sila sa mga Hudyo. At sabing ganon, hindi rin sila makapaniwalang si Kristo ay binuhay sa mga patay. Correct. So, hindi ito pwedeng gamitin na verses to support yung view na si Jesus Christ ay kaya Jesus binuhay sa Linggo, kaya kayo nagsisimba ng Linggo. Wala ho yun sa Bible. Ano? Yan po ay later, in addition. Ito'y idinagdag na lang ng tradisyon after 200 years, gaya ng ating pinakita noong nakaraang Linggo. Sister Sheila, kaya nga po, di ho ba, kung gusto na lang din natin na maglingkod sa Panginoon, at meron tayong liwanag na ganitong natatanggap sa ating pag-aaral, bakit hindi na lang natin sundan yung liwanag na nakikita natin kaysa yung magpatigasin natin ang ating isip at puso kung ano'y nakagis na natin. Yun ang problema Marami hong mapapahamak sa kanyan. Sabi nga sa Hoseas 4:6, di ba? Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan, sa kaalaman. Kaya nga po, ito ho sana ay makabagdagdag sa inyong pag-aaral. Hindi ho natin sinisiraan ang alinman doktrina, kundi kung sa palagay ninyo ay ngayon nyo lang narinig itong mga bagay nito, ay idagdag po ninyo sa inyong pag-aaral. Makakatulong po ito. Kasi gusto din naman natin na sama-sama tayong makarating sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit hindi natin tanggapin yung liwanag na ito? Di ho ba? Okay. So tumungo tayo dito sa
yung ika-7 talata, Sister Sheila, na ito yung nasa Gawa, chapter 20, verse 7. Actually, itong ika-7 at ika-8, ito yung medyo, kung titignan natin, medyo matibay-tibay, medyo kahit papano'y nakakagulat. Kaya nga po, yung marami natin nakakausap na mga Bible students din na naniniwala na justified yung kanilang pagsambat, pangingili ng araw ng linggo dahil dito sa dalawang huling talatang ito, no? Ito yung kanilang ginagamit na meron daw patotoo sa New Testament na ang mga alagad ay nagkatipon at nag-celebrate pa nga ng Eucharist o yung Lord's Supper during Sunday. Yung Acts chapter 20 verse 7, Sister Sheila. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Okay. So, yan nga naman. May preaching nga naman. Mayroon nga namang ito, no? Unang araw sa linggo, di linggo yan. Nagkakapisan, sa iba'y nagkakatipon, no? So, meeting. At nagpuputol-putol ng tinapay. Alam natin si Jesus Christ, di ba? Yung Last Supper. So, kaya sabi nila, ito, may Santa Cena. Kaya may ibang translation ng Bible, Lord's Supper, nakalagay talaga eh. And sabi dito, sabi nila, so ito ay nagpapatunay. Kita mo, nag-sermon pa si Pablo. So, kung may sermon, may Lord's Supper, at linggo, entonces, sabi nila, anong patotoo na matibay sa bagong tipan na ang mga Kristiyano noon, linggo na ang kanilang pagtitipon. Pero, ganun nga ba? Yun ang actually, nung ako hindi pa Seventh-day Adventist, nung ako yung saksi, ginagamit ko rin ito eh. Kasi akala ko ito talaga yung matibay na ebidensya na tama pala at justified yung ating pagsimba ng linggo at hindi na tayo mangili ng Sabat. Nakita mo nga naman, unang araw ng Sanlinggo nga naman. Sila nagtitipon. Okay. Ngayon, suriin nating maigi ito mga kaibigan. Wala naman hong masama kung atin pang dadagdagan ng ating kaalaman. Ngayon, ganito po. Unang-una, ang nag-record nito, ang sumulat nito ay walang iba kundi si Lucas. Nabanggit natin last time, si Lucas ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na sumulat ng 2 aklat sa Bagong Tipan. Siya po ay kasama actually ni Apostle Paul sa kanyang missionary travel. Si Lucas ay hindi kasama sa 12 apostol. Isa ho siyang Gentile. So, nagkaroon siya ng privilege and he was blessed to have this wonderful opportunity to be one of the inspired writer or author ng Bible. Or yung Acts, ito yung Book of Acts, tsaka yung Gospel of Luke. Na siya din ayon sa pagpapakilala sa kanya, siya ay isang doktor, physician, at isa siyang magaling na historian. As a historian, since kasama siya lagi ni Paul sa kanyang paglalakbay as a missionary, natural lamang na ire-record niya ang mga details ng missionary travel ni Apostle Paul. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung unang bahagi ng sentence dito sa Acts chapter 20 verse 7 ay specific niyang binanggit unang araw ng Sanlinggo. Pero yung pagkakabanggit dito ni Lucas ng unang araw ng Sanlinggo ay wala hong kinalaman ito sa pangingili ng unang araw ng Sanlinggo o yung linggo. Wala ho itong religious significance. Binanggit, paano nasabi yun? Paano natin nasabi? Binanggit niya ito as a historian to record kung ano na yung mga nangyayari sa kanilang mga lakad day by day, from time to time. At paano natin nasabi na walang religious significance? Kasi unang-una, kaya ito ni-record ni Lucas, hindi dahil ito ay araw ng linggo at patunayan niya na linggo na ang pangingilin. Kasi unang-una, wala siyang binanggit against the seventh-day Sabbath. Remember, binanggit din natin last time sa sa Acts chapter 16 verse 13, kasama si Lucas sa naghanap ng dakong mapapanalanginan sa araw ng Sabat. So, wala sa intention ni Lucas na palitan ng Sabat sa pagkakataong ito. Okay? Nirecord lamang niya yung missionary journey ni Paul at wala siyang intensyon na kaya niya sinabi itong unang araw ng Sanlinggo dahil ito na ang araw ng pagsamba. No, it's not the topic. Hindi ho yun ang topic at hindi po yun ang intention. Ang intention ho,
kung bakit ho isinulat itong Gawa 27 ni Lucas at binanggit niya yung unang araw ng Sanlinggo, ay para po ipakita sa kanya na ito na po kasi yung last o yung huling pagkikita-kita ng mga Kristiyano sa Troas kasama si Apostol Pablo. Sabi nga nung talatang sumunod, sapagkat si Pablo ay nangaral sapagkat nag-aakalang umalis sa kinabukasan. So ito'y isang farewell meeting rather than a religious weekly meeting. Unang-una, wala ho tayong mababasa nitong weekly ito. Kundi ito'y isang event. Hindi naman sinabi rin ni Lucas na sa tuwing unang araw ng Sanlinggo, hindi naman ganoon sabi ni Lucas na tuwing unang araw Kundi ito'y one-time event na natural lang sa isang historiador, kagaya ni Lucas, na sasabihin niya kung anong araw. Without any intention to promote a certain day na ito na yung araw ng pagsamba. Hindi kasi yun ang intention ni Lucas. Actually, ang intention ni Lucas ay kaya niya sinulat itong, nirecord niya ito sa diary or sa Book of Acts. Kasi nga, ito yung farewell meeting ni Paul, kinabukasan aalis na siya. Pangalawa, mayroong pangyayaring naganap during this meeting na nagpakita ng himala ng Panginoon at kanyang kapangyarihan. Alam niyo kung ano yon? Ito yung isang binata na ang pangalan ay si Eutychus. Na sabi dun sa verse 9 and 10, kung itutuloy natin, sa sobrang haba ng pangangaral ni Pablo, itong si Eutychus ay nahulog sa ikatlong grado. No? Sabi nga ng verse 9 siya'y nahulog. Inantok siguro siya. No? Hindi siguro dahil sa nakakaantok mag-sermon si Pablo, kundi ayon sa setting, kasi gabi na ito, Sister Sheila. Umabot hanggang hating gabi. Umabot nga hanggang hating gabi. So, inantok siya. So, ano nangyari? Nahulog siya from the third floor. At siya ay binuhat ng patay. Of course, third floor, tapos tulog ka. Talagang diretso ang kanyang tulog. Kaya lang, sabi nga ng verse 9, si Pablo'y nanaog, bumaba siya, at siya'y umibabaw sa kanya at niyakap niya. Sabi, huwag kayong matakot kasi nasa kanya ang kanyang buhay. Kaya binuhay maguli itong si Eutychus. So para kay Lucas, ang importance ng unang araw ng Sanlinggo ng kanilang pagtitipon ay hindi ito na kasi ang araw ng pagsamba, kundi mayroong mga naganap dito na mahalaga. Una, ito yung farewell meeting ni Paul. Dahil ito na yung last niya, mamamatay na siya nito Ako yun sa Acts chapter 20 verse 25. Papatay na siya. At yung pangalawa, yung miracle ng Panginoon na may nabuhay na mga patay. Kaya wala ritong significance na patunay natin na ito yung patutuon ng unang araw ng pagsamba na pumalit sa Sabat. Ang totoo niyan, alam mo ba, Sister Sheila, hindi rin ito papabor dun sa mga first day Sunday keeper. Kasi kung titignan ho natin, kung atin pong i-consider itong Acts chapter 20 verse 7 sa Roman reckoning. Ang Roman reckoning, kagaya sa atin, 12 to 12, no? Nagsisimula yung bagong araw, alas 12 naman, midnight, di ba? Hanggang alas 12 midnight. Kung 12 to 12, ito po ay hindi papatak ng linggo talaga, no? Kasi ang sabi ng record, linggo ng gabi. So, kung Roman reckoning, ito po ay papatak ng Sabado. Ano ho natin nasabi? Meron ng translation, for example, sa Good News Bible, Sister Sheila. Tignan mo pagkakasabit sa Acts chapter 20, Good News Bible. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day. Okay, so may translation dito na Saturday evening. Roman reckoning ito. Kasi kung Jewish reckoning, maaring tama pa. First day of the week, kasi sa Jewish reckoning, nauna yung gabi bago araw. Hindi kagaya sa Roman reckoning, araw bago gabi. Di ba? Dun sa Revised Tagalog Popular Version, nang Sabado ng gabi, kami nagtitipon upang pagpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya sa kinabukasan. Kita mo na? So, Sabado daw ng gabi. Okay? So, hindi rin matibay na batayan ito o referensya na ito talaga ay fixed. Na walang duda, wala nang kaduda-duda na ito na yung patutuong araw ng linggo. Hindi ho tayo pwedeng bumatay at mga tuwira ng ganon, mga kaibigan. Kasi nga po, hindi nga ho pala sapat kasi may mga translation na ito ay Saturday evening. Isa pa, Sister Sheila, na gusto ko i-point dito, yung tinatawag na pagpuputol-putol ng tinapay. Kasi akala ng ilan,
pag mo sinabi ba na sila'y nagkatipon unang araw ng Sanlinggo at nagputol-putol ng tinapay, Lord's Supper na. Mali ho yun, mga kaibigan. Hindi ho Lord's Supper ito. Alam niyo mga kaibigan, sa Bible, yung breaking of the bread o yung pagpuputol-putol ng tinapay, ito po ay technical term na ginagamit nung first century, lalo ng mga Hudyo, para i-describe yung kanilang tinatawag na evening meal o yung normal meal. Yung meal, tanghalian, hapunan, agahan, ang tawag nila breaking of bread. Kasi tinapay naman sila, wala naman silang kagaya natin mga Pinoy na kanin. Rice. Oo, kaya nga, pagka binasa natin sa verse 11, tignan mo pagkakasabi ron sa Act chapter 20 verse 11. Hindi ito Santa Cena, tignan nyo kung bakit. At nang siya'y makapanhik na at magputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. O, napansin niyo ba mga kaibigan? Nang siya'y nakapanhik na, matapos siyang buhayin si Eutico, at magputol-putol na ng tinapay at makakain na, okay, paano natin nasabi na ito ay hindi Santa Cena? Kasi unang-unang pansinin mo, Sister Sheila, ang sabi rito, makakain na. Hindi naman sinabi na makatapos na siya ng Lord's Supper no? Or Santa Cena. Tsaka pansinin mo, tinapay lang eh. Wala naman yung alak eh. Correct, Di ba sa Santa Cena may alak? Kaya nga di ba kapag binasa ho natin mga kaibigan ang Marcos 14:22 hanggang 24 nung in-institute ni tinayo ni Jesus Christ, in-establish niya yung tinatawag na Lord's Supper. Sabi, dumampot siya ng tinapay at pinagputol-putol at binigay sa mga alagad. Tapos dumampot siya ng saro, di ba? At doon nagsiinom silang lahat. Kaya sinabi niya, ito ang dugo ng aking tipan. So yung Lord's Supper na nagko-commemorate ng pagkabuhay, kamatayan ni Kristo, hindi lang tinapay ang ginagamit. Mayroong alak. Mabuti sana kung kayo po ay Iglesia Katolika. Sa Katoliko kasi, mga pari lang umiinom ng... Pero tignan nyo, sa unang Korinto rin, 11:26, tignan po ninyo ang practice ng mga Christians noon. Pagka sila ba'y nagsasanta Cena, tinapay lang ba? O tignan mo sa verse 26 ng 11 ng 1 Corinthians. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay ihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito, at ano daw? Iinumin ang saro. Iinumin ang saro. Ito yung grape juice na ginagamit sa Santa Cena. Na ano daw ang ating inayahayag? Yung pagkamatay ni Kristo hanggang sa dumating siya. Kaya kung babalikan ho natin yung gawa 27, yung pagpuputol-putol ng tinapay doon, ba't walang alak? Correct. So hindi ito Santa Cena. Ito yung regular meal ng mga Hudyo. Kaya nga, kung atin pong titignan sa gawa 2:46, Sister Sheila, yung pagpuputol-putol at pagpipira-pirasyon ng tinapay, ito yung ordinary term na ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Sige nga, pakibasa ito based on New Filipino Version sa gawa 2:46. Pakinggan niyo mga kaibigan. Araw-araw, nagtitipon sila sa mga patio ng templo, nagpipira-pirason ng tinapay sa bawat tahanan at masasaya at tapat na kaloobang nagsasalo-salon sa pagkain. Ayun. Kailan ba? Tuwing ikapito bang, tuwing unang araw lang ba? O ano? Araw-araw. Sabi, araw-araw, anong ginagawa? Nagpipiraso ng tinapay sa pagsasalo-salo sa pagkain. So, hindi ito Santa Cena. Correct. Kaya hindi porke narinig ninyo breaking of bread o pagpuputol-putol ng tinapay. Last Supper na o Santa Cena na. Yan pala yung ginagamit na termino na ginagamit pag kumakain sila araw-araw sa pagsasalo-salo sa pagkain. Kaya nga po yung Exegetical Dictionary of the New Testament sa Volume 2, under the article Breaking of Bread, may sinasabi ng Sister Sheila na ang sabi, the breaking of bread refers to firmly fixed rite at the opening of the Jewish meal. Di ba? So, kumbaga, pagka magsisimula ng kakain, yung host ng tahanan na nag-invite para magpakain, siya muna ang magpuputol. Ibig sabihin, pag pinutol niya na yung tinapay, ibig sabihin, simula ng kakain, pati yung mga guests. Kaya nga din dun sa figures of speech used in the Bible, ni E.W. Bollinger, ang sabi niya, to break bread, sa Greek ay klasai arton, is the literal rendering of the Hebrew idiom paras lekem, and it means to partake of food and is used of eating as in a meal. They were always broken and not cut. Bakit? Hence the origin of the phrase to break bread. So ito pala yung ordinary term sa ordinaryong pagkain araw-araw. Hindi laging sa Santa Cena. Kasi yun ang pinagkakamali ng iba porque breaking of bread, Santa Cena, mali pala yung ganong kaisipan.
In fact, merong isang reference dito, yung The Life and Epistles of the Apostle Paul na isinulat ni Connie Bear and Hoson. No? Sa page 520, ganito yung kanilang pagliliwanag tungkol dun sa tinatawag nating Acts chapter 20 verse 7. Kasi sabi nga ng iba, ito daw yung unang araw ng isang linggo, pagtitipon, hindi na Sabat. Hindi pala totoo. Kundi ang sabi rito, sa the labors of the early days of the week that were spent at Troas are not related to us, but concerning the last day as we have a narrative, it was the evening which succeeded the Jewish Sabbath. So ibig sabihin, tama-tama talaga na ito ay hindi ito pwedeng gamitin ng sino man na naniniwala na ang pagsamba ay araw ng linggo na pinabanal na yung linggo. Hindi ho, wala ho tayong nakitang pinabanal ng linggo rito, binasbasan at ipinangilin. Ito palang Acts chapter 20 verse 7, ito ay isang ordinaryong pagtitipon, pagkain bilang farewell meeting, no? Di ba usually ganun tayo kahit sa ating kultura mga Pilipino, may mga despedida, no? May mga pa-farewell tayo, party, kainan yan. Ganun ho ang sistema nito. At siyempre, tinaon ni Pablo na magpahayag siya ng last encouraging word mula sa salita ng Diyos sa ikititibay ng pananampalataya ng mga kapatid. So, hindi ho talaga batayan ito. Last nating talata, Sister Sheila, sa pagkakataong ito, yung ikawalong talata, yung nasa unang Korinto, favorite talaga rin ito. Unang Korinto 16:1 and 2. Ang ambagan. No? Yan, sige. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ng mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpaparian ko. So, dito sinasabi na, tuwing, meron naman binabanggit. Tuwing unang araw sa linggo. Bawat isa ay magbukod na magsimpaan ng kanyang ambagan. So, sabi nila, naalala ko nga yung ating topic last time, yung kay Eli Soriano, sabi dito, this is coinciding with the pagtitipon, no? Yung may ambagan. So, natural nga naman sa mga simbahan ngayon, di ba? Pag may church service ng Sunday, may ambagan, mayroong collection, no? Mayroong abuloy. Wala ho tayong mababasang ganon na ito ay naghanap sa church. Kung ating uulitin, Sister Sheila, in fact, sa mas malinaw yung Darby version, no? Sa unang Korinto 16:1 ito, yung kay James Darby, ang translation niya ay ganito. Now concerning the collection for the saints, as I directed the assemblies of Galatia, so do ye also. On the first day of the week, let each one of you put by at home, laying up in whatever degree he may have prospered, that there may be no collections when I come. So, ito palang tinatawag dito na magbukod, na magsimpan sa Tagalog na Bible, hindi ho ito gagawin sa pagtitipon sa iglesia during first day of the week. Kundi ang gagawin pala, on the first day of the week, sa araw ng linggo, habang kayo nasa bahay, magbukod na kayo ng inyong iaabuloy para sa collection para sa mga banal. Okay? Na para pagdating niya, wala nang koleksyon, kundi magbibigay na lang sila. Okay? So, magbibigay lang sila ng kanilang inambag pag dumating na si Pablo. Hindi tuwing unang araw na sa linggo. Okay. Kaya nga po sabi sa Robertson's Word Pictures of the New Testament, mga kaibigan, ito po ay authority si Robertson sa Greek. Yung lay by him in store sa Greek ay parhiutoy, titheto, thesaurizon. Ang kahulugan daw nun ay by himself in his home. So in his home, kanya-kanyang bahay ng mga member ng church bago sila magtipon as a church. Yung tuwing unang araw ng Sanlinggo, sa bahay pala yon. Yung unang araw ng Sanlinggo, sa bahay ng bawat membro. Hindi sa bahay ng Diyos, hindi sa iglesia. Ire-ready nila. So ito palang 1 Corinthians chapter 16:1 ito pala ay tinatawag natin systematic project o yung fundraising ni Paul. Para sa ganon ay yung mga kapatid na tutulong sa pag-aabuloy dun sa mga banal ay magtatabi na sila no ng mga pagpapalang natanggap nila sa Panginoon para pagdating ni Pablo, hindi sinabi doon na si Pablo unang araw ng Sanlinggo dumadating, ay wala nang gagawin na pupuntahan pa sila isa-isa sa bahay, kundi kukunin na yung koleksyon para ibigay sa mga banal. Kaya nga po, sayon sa Encyclopedia Biblica, na doon sa article na Lord's Day, alam niyo po ang sabi rito, it must not be overlooked, however,
that the contribution of each one is to be laid up by him parhuto. That is, in his own home, not in assembly for worship. Napakaliwanag, no? Encyclopedia Biblica. Kaya, tsaka tandaan natin, ayon sa konteksto, Sister Sheila, ito'y ambagan sa mga banal. Hindi ambagan para sa church. Kundi ambagan sa mga banal, o sabi nga sa verse 3, ito'y abuloy para sa Jerusalem. Kung mapapansin mo sa 16 verse 3 ng unang Korinto, sabi ni Paul, at pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy saan? Sa Jerusalem. Bakit hindi abuloy sa church sa Korinto? Bakit sa Jerusalem? Kung ito'y sa church ng Korinto, linggo-linggo meron silang abuloy na ganyan, dapat sa kanila mapunta. Ba't sa Jerusalem? Ano bang nangyari sa Jerusalem? At tandaan natin, sabi sa verse 1, ito'y ambagan sa mga banal. Ano ba nangyari sa Jerusalem? Pag binasa niyo yung Acts 11:27 to 29, sabi ron, ay magkakaroon ng malaking tagutom sa sanlibutan. Kaya, sabi nga, sa verse 29 ng Acts 11, ang mga alagad doon, ayon sa bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid. Ito pala emergency measure. Hindi pala ito tuwing practice na kagaya ng ginagawa ngayon ng mga Sunday keepers sa church na nag-aabuloy, na kahit walang emergency measure, nagbibigyan ng abuloy para sa maintenance ng church. Hindi po ba? So, ang layo ho ng konteksto na ginagamit ho ng mga Sunday keeper. Ang totoo niyan, alam mo ba, Sister Sheila at mga kaibigan, ang tawag dito ni Pablo, hindi abuloy sa iglesia, ang tawag nga niya rito, limos eh. Pakibasa mo nga yung Acts 24:17. At nang makaraan nga ang ilang mga taon, ay naparito ako upang magdala ng mga limos sa aking bansa at ng mga hain. Ang tawag niya, mga limos. Magdala ng limos sa aking bansa. Taga-Hudyo siya, taga-Jerusalem siya. So, abuloy sa Jerusalem, yun po yung limos, tulong ng mga kapatid, ambagan, na gagawin nila, magbukod na sila sa bahay nila, tuwing sasapit ang linggo, para pagdating ni Pablo, kukunin niya yung ambagan, hindi linggo yon, anytime yun, pwedeng bumalik si Pablo, tsaka niya ibibigay sa mga kapatid sa Jerusalem. Bakit? Nagkaroon kasi ng tagutom doon noong panahon na yon. Kaya ang layo po, di ba? Kung ating titignan, Sister Sheila at mga kaibigan. Kaya nga po, para maliwanagan pa natin, si Pablo mismo nagpaliwanag na yun pala ang sistema ng mga iglesia noong unang panahon. Na ahead of time, nagbubukod na sila sa bahay. Tingnan nyo, 2 Korinto 9:5, Sister Sheila, pakibasa mo. Iniisip ko nga kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumaryan sa inyo. Bakit? At ihanda agad ang inyong abuloy sa ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sakitan. Ayun. Kaya pala yung unang Korinto 16:1 and 2, tuwing unang ng araw ng Sanlinggo, magbukod na kayo na magsimpan sa inyong bahay. No? Yun yung talagang literal nun. Dahil sabi nga sa 2 Korinto 9:5, ito yung paghanda agad ng inyong abuloy pati una. So, hindi ito yung kagaya ng ginagawa ngayon sa church na tuwing linggo may abuloy. Ang layo ho ng konteksto, mga kaibigan. Kaya nga po, hindi ho kami magsasawang pauulit-ulitin po ang pagsagot dito sapagkat hanggat maraming tao ho ang naliligaw tungkol sa mga talatang ito para i-justify ang Sunday worship. Wala ho talaga sa Bible yon. Kung magiging totoo lang ho tayo at magpapakatotoo lang ho tayo sa salita ng Diyos, hayaan natin ang salita ng Diyos ang magsalita sa atin. Hindi ho tayo ang mangunguna sa Biblia. Eh talaga makikita nating mali. Kaya Sister Sheila, yung sa unang Korinto 16 na 1 and 2 na siyang ikawalong talata na kung saan lumabas yung word na unang araw ng Sanlinggo, ito ay proyekto ni Apostol Pablo para sa mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem na naapektuhan ng tagutom ayon sa Gawa 11. At ito ay isang panawagan para magkaroon ng sistematikong pagpaplano sa iglesia sa Korinto sa kanilang pagkikibahagi sa abuloy sa Jerusalem. At wala hong binabanggit din sa talata na sinasabi rito na yung unang araw ng linggo pinabanal na at tuwing unang araw ng linggo ay magtitipon sila. Wala eh. No? Correct. Kundi yung tuwing unang araw ng linggo, sa kanilang sariling bahay, doon sila mag-aambagan. Doon sila magtatabi ng kanilang iaambag. Okay? Kaya po, mga kaibigan, salamat ng marami muli sa gabing ito. At sa susunod, sa ating pong pagtalakay sa susunod na linggo, part 2 ho ng paano nagsimula at kailan ang pagsamba ng araw ng linggo.
ay atin naman pong tatalakayin yung papaano talaga yung linggo, kailan ito nag-start na History naging Sunday. Yung Sunday, paano siya naging day of worship at tinawag siyang pagsamba talaga. Hindi ho kasi sa Bible makikita, actually makikita natin yan, labas sa Biblia. At anong naka-impluensya rito? Bakit naipasok ito sa Kristyanismo? Yan po ang aming susunod na pag-aaral. Kaya po sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin sa atin pong paghuli. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kami muli nakapaglingkod. Nawa, Lord, sana ay nakatulong ang aming pong isang oras na paglilingkod sa mga taong tagapakinig na unawaan nila na ang pagsamba sa inyo ay hindi it's a matter of days, but it's a matter kung sino po ang aming Master at Lord. Yes. Dahil kayo po ang Master at Lord and you are the Lord of the Sabbath, kaya kailangan po ay sundin namin ito kahit mahirap at hindi ito ang aming nakagawi. Pagpatawad niyo po ang aming pagkakasala, Panginoon. Bless our listeners. In Jesus' name we pray. Amen. Ang Back to the Scriptures po ay muli hong nagpapaalam. Pero kung nais nyo po na mapakinggan yung ating mga previous topics, no, pwede nyo ho kaming i-search sa YouTube. I-search nyo lang po sa YouTube yung aming channel, Back to the Scriptures. Mapapanood nyo po yung ilang mga videos natin, ang mga presentations. At kung nais nyo rin po na mag-donate sa ating pong programa, ay kami po ay malugod na tatanggapin ang inyong suporta sapagkat hindi ho tatakbo ang programang ito kung wala ho ang inyong suporta. Kaya po nawa ay kung nais nyo po na makatulong sa gawain ito, ay i-message nyo lang po ako sa Facebook, no? Yung Back to the Scriptures, at ganun din po yung amin pong website. Dalawin po ninyo, backtothe-scripturesministry.webs.com. God bless you all sa pangalan po ng ating Panginoon. Itong inyong lingkod, Brother Ronald Obidos. Sister Sheila Antorio po. Ay nagpapaalam sa inyo mabati ng isang magandang gabi. God bless you all. To give you all my life, no matter what the cost or sacrifice, reveal to me your calling, cleanse me from my prideful ways, use me now. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.